Naranasan mo na ba na matakot ng sobra-sobra? Yung takot na parang nanginginig yung mga katawan mo. Alam mo, meron akong tita na meron silang home care sa US na kapag uso kasi doon yung mga anak nila na kapag nagtatrabaho na sila, hindi na nila kayang alagaan yung mga magulang nila, iniiwan nila dito sa home care. So, ngayon, ang trabaho ng tita ko is alagaan itong mga matatanda, pakainin, paliguan, bihisan, at isa sa mga ginagawa nila is nag-share sila ng Word of God sa bawat matanda na nandito. Ngayon, mayroong isang matanda na ang pangalan niya is Maria. So, ito kapag nag-share si tita ng Word of God dito sa matandang ito, makikita mo sa kanya kaagad yung rejection na naiirita siya, umiiwas siya, ayaw niya pag-usapan anything about God's Word at kay Jesus Christ. One time, nabalitaan ng tita ko na itong matandang ito ay namatay na. Alam mo, nung nakita ng tita ko itong matandang ito, ganito ang itsura niya. Ayan, nakakatawa itsura ko, pero itong matandang ito, nakakaawa. Bakit? Namatay kasi siya na punong-puno ng fear, punong-puno siya ng worry, at wala siyang kapayapaan. Bakit? Dahil wala si Jesus Christ sa buhay niya at wala siyang hope, wala siyang pag-asa dahil ang hope ay matatagpuan lang kay Jesus Christ. Alam mo, sabi dito sa verse na John chapter 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Si Jesus Christ na nagsasabi dito, na sabi niya dito, it is a promise na peace I leave with you. Alam mo, kapag na-experience mo na magkaroon ng personal relationship sa Panginoon, alam mo, ako personally at ang dami kong kakilala na simula nung nagkaroon sila ng relasyon kay Jesus Christ, tinanggap nila si Jesus Christ sa buhay nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang laki ng pagbabago sa buhay nila. Nakakaramdam ng fear, nakakaramdam pa rin ng worry, natatakot, pero just for a short moment of time lang. Kasi kapag may relasyon ka kay Jesus Christ, kapag dumadaan ka sa fear, binibigyan ka ng tapang ng Panginoon. Pag nadi-discourage ka, tinutulungan ka ng Panginoon na ma-encourage, ma-uplift. Marami siyang bagay na ginagamit yung Word of God, godly people, at marami pang iba. Pero higit sa lahat, sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life." Ano ang ibig sabihin nito? Kapag namatay tayo, na meron tayong Kristo sa puso natin, alam natin at meron kang assurance na sa langit tayo mapupunta. Pagdating natin sa langit, wala nang iyak, wala nang problema, punong-puno tayo ng kasiyahan dahil alam natin that we are safe kasama ang Panginoon sa langit. Kaya kapatid, kung wala pa si Jesus Christ sa puso mo, tanggapin mo siya. Buhay mo sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Acknowledge mo na siya lamang ang Diyos na namatay at nabuhay muli. At makikita mo ang laki ng pagbabago sa buhay mo. Kung gusto mong makilala lalo pa si Jesus Christ, mag-iwan ka ng comment sa video na ito at tutulungan kita. Salamat sa iyong panonood at muli ito si Kuya Paul ng Growing Christ. God bless!